Magandang araw mga manonood. Nangyari na, nagpakilala ang Czech na Jawa ng dalawang bagong motorsiklo noong Marso 2026 sa exhibition sa Brno. At tiyak na karapat dapat silang bigyan natin ng pansin. Ito ang Jawa 700 at 30 Twin at Jawa 1000. Makapangyarihang mga modelong neo-classic na 4-stroke na may makabagong kagamitan. Sa kwentong ito, mas makikilala pa natin ng mabuti ang dalawang motorsiklong ito. At sa mga komento, siguraduhin isulat kung ano ang palagay ninyo tungkol sa bagong modelo at sa brand ng mga motorsiklo ng Jawa sa kabuuan. Nandito kayo sa Crash Moto Channel. Enjoy! Please? Kamakailan lang mula ika-5 hanggang ika-8 ng Marso 2026 sa isang exhibition sa Brno, Czechia, ipinakita ang dalawang bagong modelo ng motorsiklo ng Jawa. Gusto ko lang linawin na Czech brand ang gumawa nito, hindi Indian. Ang Indian Jawa ay isang hiwalay na kumpanya na may eksklusibong karapatan sa brand, logo at disenyo ng motorsiklo mula sa Czech, pero hindi nila lubos binili ang Jawa. Sa panayam sa Biker Boys Garage, sinabi ng punong direktor ng Jawa na isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng kumpanya ang pagdedebut ng dalawang modelong ito. Nagsusumikap ang tagagawa ng motorsiklo na dagdagan ng produksyon habang pinananatili ang natatanging katangian ng kanilang produkto. Matagal nang nakatuon ang Jawa sa motorsiklong may makinang 350cc. Patuloy pa rin ginawa ang modelong 600 at 40 kahit sa ika-21 siglo. Sa niche ng mga 400 noong dekada 2010, maraming bagong brand ang pumasok, kabilang na ang mula sa China at India, at naging napakahirap para sa mga Czech na makipagkumpetensya sa larangang ito. May dalawang stroke na makina na ayaw na environmentalist sa maraming lugar. Ang logical na solusyon ay gumawa ng mas malalaking displacement na motorsiklo at palawakin ang mga modelo. Ang Jawa 700 at 30 Twin at Jawa 1000 ay magandang simula para matupad ang mga planong ito. Balikan natin ang Jawa at ang kaunting kasaysayan nito. Noong panahon ng Jawa, matagumpay sila sa pagdisenyo at paggawa ng 2-stroke na motorsiklo. Gayunpaman, pagdating ng dekada 80, luma na ang konseptong ito at maliit na rin ang kapasidad ng mga makina. Sa panahong ito, naging karaniwan na ang mga 600 at 1,000 kubiko sentimetro na makina. Dahil malayo ng kumpanya sa ginintuang panahon nitong mga huling dekada, nahirapan silang bumuo at magpakilala ng bagong modelo. Marahil nagsimula ang lahat sa pagtatangka ng dealer ng Jawa sa Britanya. Napansin agad ng mga boss na kailangan ng mga kabataan sa Britanya ng mas malakas at mabilis na motorsiklo. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng dealer center, noong taong 86, nilikha ang modelong Jawa 500 Rotex. Ito rin ang Jawa 500, Type 826 na may 4 na stroke na makina na galing Austria. Dapat ding banggitin na noong taong 1985, ibig sabihin mas maaga pa rito, sa Czechoslovakia sa pabrika ng Jawa ay inihanda na ang modelong 825 na mayroon ding 500 Rotex. Sa totoo lang, halos magkapareho ang dalawang modelo, pero ang 825 ay hindi talaga planong gawing pangmaramihang produksyon. Ang 30 unit ay para sa pangangailangan ng kagawaran ng panloob ng mga gawain. Ginamit ang motorsiklo bilang pang-seremonyang eskorta ng Kastilyong Guardia mula huling dekada 80 hanggang simula 90. Halimbawa, kilala ang mga video at litrato ng mga motorsiklong ito noong pagbisita ni Mikhail Gorbachev sa Prague at Bratislava noong Abril 1987. Gumalik tayo sa modelong 826. Dahil naging kaakit-akit ang presyo nito sa Briton, nagpasya silang maglabas ng paunang batch. Hindi naging madali para sa dealer center, pero natapos nilang buuin ang 50 piraso ng Jawa 500 Rotex. Si Irsi Chap, pinuno ng unit, ay todo hikayat sa pamunuan ng kumpanyang Czechoslovak na simula ng produksyon ng modelong 826. Ang Jawa mula Tynek na Zazavu ay gumawa ng halos 100 chassis at ipinadala ito sa Britanya para lagyan ng makina at piyesa. Gayunpaman, naging mahirap ang pagtatapos ng dekada 80 at simula ng 90 para sa Czechoslovakia. Dumadaan sa hirap ang pabrika ng Jawa at hindi rin kinaya ng mga dealer ang sitwasyon. Ang mga huling unit ng Jawa 500 Rotex ay binuo noong taong 1970. Sa simula ng dekada, naging tahimik.
Noong mga taong 2004, 2005, nagkaroon ng panibagong pagtatangka na simula ng paggawa ng mga motorsiklo na may higit sa 350 kubiko ang laki ng makina. Bagyang naging matagumpay ang pagtatangkang iyon. Noon inilunsad ang 650cc Jawa motorsiklo sa Dakar, style at classic na bersyon. Gumamit ito ng isang silindrong 652 kubikong makina ng Rotex. Ang paglipat mula dekada 2000 patungong dekada 2000 at 10 ay maaaring markahan ng paglabas ng linya ng Jawa 600 at 600. Sa mga motorsiklong ito, ang makina ay isang single cylinder mula sa Italianong brand na Minarelli. Ang parehong makina ay inilalagay sa Yamaha XT 600 at 600 at Aprilia Pegasus. Ang pananaliksik at pagbuo ng bagong malaki motorsiklo ng Jawa na may multi-cylinder na makina na may kapasidad na humigit kumulang 700, 1,200 kubiko ay sinimulan pa noong 2008. Ngayon, ang dalawang modelong inilunsad noong 2026 ang bunga ng maraming taong pagsusumikap. Noong dekada 2010, pinili ang mga makinang may 1,000 at 1,200 kubiko. Ang unang sinimulang idisenyo ay ang litrong modelo. Kahit sinabing sariling disenyo ng Jawa ang parallel twin, maraming pagkakapareho sa makina at chassis ng Aleman na MC-1000. Hindi pa tiyak kung may kolaborasyon talaga sa pagitan ng mga brand at taga-disenyo. Pagsapit ng taong 2012, na-develop na ang 1,200 kubikong Jawa at makalipas ang isang taon ay handa na ang gumaganang prototype. Pagsapit ng taong 2018, gumawa muli ang kumpanya ng bagong prototype at binago ang konsepto. Ang makina ay idinisenyo na para sa Euro 4 na emission standards. Lipas na ang mga naunang bersyon na gamit ang teknolohiya ng dekada 90. Noong 2020, gumawa ako ng ulat tungkol sa mga prototype ng Jawa 1,000 at 1,000 at 200 na modelo at noon ay hindi pa tiyak kung may susunod pang pag-unlad sa ideyang ito. Ngayon, dumating ang taong 2026 at napatunayang sulit ang pagsisikap ng mga ininyero ng Jawa. Noong dekada 20, muling narepaso ang konsepto. Magkahawig pa rin ang disenyo, lalo na sa flagship model at pinanatili ang madaling makilalang itsura ng lumang Jawa. Pulang kulay, makikilalang silweta ng sasis at makina. Isinasaalang-alang ng pamunuan ng Jawa ang kasalukuyang uso sa mga motorsiklong panggitnang klase na may 700 o 800 cc na makina. Para sa flagship na modelo, pinili nila ang 1,000 kubiko na makina matapos nilang ituring na sobra ng 1,200 kubiko. Tara, kilalanin natin ang mga bagong modelo mula Jawa at sagutin agad ang isa sa mga tanong ninyo. Sa panayam ng mga opisyal ng kumpanya, ibinunyag ang presyo ng modelong 730 twin. Ito ay nagkakahalaga ng 100,700 Czech korona. Katumbas ito ng humigit kumulang 7,300 at $50 ng US. Ginagawa nitong abot kaya ito para sa pagbili sa niche ng mga mid-displacement na motorsiklo na may makina na humigit kumulang 700 kubiko. Ang Jawa 1,000, ibang kwento na yon. Plano ng pamunuan ng Jawa na gumawa ng 10 unit ng 1 litrong bersyon na luxury o pang-koleksyon. Lalagyan nila ito ng pinakamagagandang piyesa, Öhlins, Brembo at iba pa. At itong eksklusibong ito ay aabot ng $70,000 ng Estados Unidos. Limitadong serye para sa mga pihikang tagahanga. At sa hinaharap, partikular sa taglagas ng 2026, inaasahang ipakikilala ng Jawa ang mas murang bersyon ng Jawa 1,000 twin na magkakaroon ng mas payak na kagamitan. Dapat ay sapat na abot kaya ang presyo nito at malamang na magsisimula ng ibenta ang motorsiklo sa taong 2027. Tingnan natin ang mga katangian. Ang Jawa 730 twin ay may 2 silindrong inline, 4 na stroke at liquid-cooled na makina. Ang mekanismo ng balbula ay may 2 camshaft sa itaas at 4 na balbula bawat silindro. Ang displacement ay 730 kubikong sentimetro. Ang makina ay short stroke. Ang diameter ng silindro ay 83 mm. Ang stroke ng piston ay 67 at kalahating milimetro. Ang compression ratio ay 11 at kalahati sa isa. Ang pinakamataas na lakas ay 74.8 kabayo lakas sa 8,200 revolusyon kada minuto. Ang pinakamataas na torque ay 68 Nm sa 7,000 at 100 revolusyon kada minuto. 6 na bilis ang transmission. Ang Jawa 730 ay umaabot ng 205 km bawat oras. Ang tangke ng gasolina ay may kapasidad na 16 na litro. Ang dry weight ng motorsiklo ay 213 kilo. Sa ibang aspeto, ito ay typical na neoclassic na may karaniwang sukat at posisyon sa pag-upo para sa klase.
Mayroon ding bersyon ng modelong 730 twin kung saan ang elektronika at lakas ng makina ay nilimitahan sa 47 kabayo. Para ito sa mga bagong motorista na may lisensyang adalawa sa European Union. Tungkol naman sa modelong 1,000 twin, kakaunti pa lang ang impormasyon online. Kapareho rin ng pagkakaayos ang makina nito ng sa 730. Ang displacement nito ay 977 kubiko. Ang pinakamataas na lakas ay 110 kabayo. Ang tangke ng gasolina ay kayang maglaman ng 14 na litro. Ang bigat ng Jawa 1,000 ay 233 kilo kapag tuyo. Sinasabi na ayon sa mga pamantayan ng emisyon, ang mga motorsiklo ay sumusunod sa Euro 5 Plus na standard. Ang 2 Plus na modelong motorsiklo na inilabas noong 2025 kasama ang Jawa 400 Genie ay bumubuo ng bagong linya na pinagsasama ang ilang mahahalagang elemento. Magkakapareho ang frame design, inline 2-cylinder engine at check VIN code. Ano ang masasabi natin bilang buod? Magaling ang Czech na Jawa dahil sinusubukan nilang buhayin at palawakin ang brand at mga modelo ng motorsiklo. Batay sa mga espesifikasyon ng mga motorsiklo, nagpakita sila sa Brno ng mga kahanga-hangang motorsiklo. Tungkol sa disenyo, napansin ko sa mga forum na hati ang opinyon ng mga tao sa itsura ng mga bagong Jawa. May mga nagustuhan ang panlabas nanyo, habang ang iba naman ay tinawag na pangit ang disenyo. Siyempre, usapin ito ng panlasa. Para sa akin, masasabi kong kakaiba at may sariling karakter ang disenyo ng Jawa. Mahalaga ito dahil sa dami ng motorsiklo, hindi mo mapagkakamalang ibang modelo ang bago. Matalino ang hakbang ng pamunuan ng kumpanya. Nais kong hilingin ang tagumpay sa brand. Hintayin at tingnan natin ang pag-unlad ng mga susunod na pangyayari. Dito nagtatapos ang aking kwento. Isulat ang opinyon ninyo tungkol sa mga motorsiklong ito at sa mga posibilidad ng muling pagbuhay at pag-unlad ng brand na Java. Hindi mahirap suportahan ang aking ginagawa. Ang mga like at komento ay makakatulong sa pag-angat ng video. Ang pag-subscribe ay magtitiyak na hindi ninyo mamimiss ang mga bagong kawili-wiling episodes. At huwag kayong mahiyang ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kakilala. Kasama ninyo ang channel na Crass Moto. Hanggang sa muli nating pagkikita.